Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nauwi sa banggaan ang pagharang at panggigit-git ng China Coast Guard sa mga inflatable boat ng Pilipinas sa Escoda Shoal. Sa gitna yan ng lehitimong marine scientific research sa Bahura, kung saan mayroon umanong reclamation activity ang China. Sa ilalim ng dagat, namataan naman ang mga namumuti at mga patay na koral. Nakatutok si June Veneracion. Nagsimula sa gitgitan. China Coast Guard, this is Philippine Coast Guard. You are within Philippine Exclusive Economic Zone. We are conducting marine scientific research activity. Please keep clear of us. Nauwi sa harangan hanggang magbanggaan. Di nagpatalo ang mga Pilipino. We are conducting marine scientific research. Please do not interfere. Ang engkwentrong ito ng mga rubber hull inflatable boat o RIB ng China Coast Guard at Philippine Coast Guard nangyari noong Martes, June 4 sa Escoda Shoal, na kilala rin bilang Sabina Shoal. Mahigit 70 nautical miles lang ang layo sa Palawan. This is the China Coast Guard. This is China Sea. New here immediately. New here. China Coast Guard, this is Philippine Coast Guard. You are within Philippine Exclusive Economic Zone. Nagsimula ang iringan ng subukang pigilan ng China Coast Guard ang marine scientific research ng mga eksperto mula sa University of the Philippines na dala ng Philippine Coast Guard. Harangan ng RIB ang sitwasyon ngayon dito, pagalingan ng pagmaniobra sa pagitan ng Coast Guard ng China at ang ating Philippine Coast Guard. Ang ginagawa ng Philippine Coast Guard ay hinaharangan itong mga miyembro ng Chinese Coast Guard na makalapit sa team ng University of the Philippines. Kailangan maging maingat sa pagmaniobra dahil mababaw ang bahagi na ito ng Sabina. Inflatable boats ang gamit ng magkabilang panig dahil hindi kaya ng malalaking barko ang mababaw na bahura. Nang tumagal ang harangan at habulan, nagpakita na ng puwersa ang China at nagpalipad ng dalawang helicopter. Inilabas din ng Chinese Navy ang dalawa nitong hovercraft na sa lakas pa lang ng makina ay pwede nang magpataob ng RIB, lalo na ng rubber boat. This just an action for China to intimidate ang ating mga marine scientists para tigilan nila yung ginagawa nilang survey dito sa Escoda Shoal. Walang dahilan para sabihin ng China na ang amphibious operation nila is legitimate. Nang matapos ang trabaho ng mga marine scientists nung araw na yon, mabilis na nagbalikan papuntang BRP Teresa Magbanwa na nasa 2 buwan nang nakaistasyon sa Escoda Shoal. Kabuntot ang malalaking barko ng China. Kinabukasan, June 5, mas maraming assets na ang dineploy ng China, kabilang ang kanilang speedboat. Tuloy na kayo, Alpo, tuloy na kayo. Pero itinuloy pa rin ang marine scientific research na ipinadala ng Philippine Coast Guard kasunod ng mga report tungkol sa umano'y reclamation activity ng China. Sa ilalim ng dagat, nakita agad ng mga eksperto ang mga patay na corals at malawakang bleaching o pamumuti ng mga corals. Meron ding mga lugar na magandang tignan pero nang suriin, may indikasyon din ng bleaching, sinyales sa maaring tuluyang mamatay kapag hindi nakarecover. Kapag hindi siya nakarecover, mamamatay siya, parang sa tao, lalagnatin ka, magchichills ka, pero pwede kang gumaling, pero pwede rin hindi gumaling. Sa Escoda Shoal, 1 o 2 barko lang ng Philippine Coast Guard ang kadalasang makikita, malayong-malayo sa napakaraming Chinese ship. Pero dihado man, nananatili pa ring buo ang paninindigan ng mga tropang Pilipino na magbantay para sa bayan. Mula sa West Philippine Sea, para sa GMA Integrated News, June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras.